Hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama at ang inyong kasister, Sister Luz po. Good morning po sa inyong lahat. At ito na naman po tayo. Muli po tayo nagbabalik at magkwentuhan po tayo muli. At ang ating pong pinagkukwentuhan, walang iba kung hindi si Jesus. Amen po. At bago pong lahat, gusto ko po magpasalamat muna sa lahat po ng mga friends ko, mga ka-churchmates ko, sa mga kaibigan ko, at sa iba pa na napatuloy po na nagsusupport po, not nagsusupport actually, but patuloy na nagkakaroon po ng desire na makapakinig dito, makapakinig the mensahe, the message of encouragement from the Word of God, which is the Bible po. Tulad po na palagi ko sinasabi, dito po sa vlog na ito, or ito po ay aking ministry. Alam niya po, ang term po is vlogger daw po ako, YouTuber daw po ako. So, okay lang po yun kasi parang totoo naman po. Kasi dito nga po ako nagsasalita. But, ang totoo po, ito po yung aking ministry na po. Ministry, sabi, ito po yung aking tumulingkod sa ating Panginoon Diyos na po. Isa lang po ang aking goal, kaya ko po ginagawa ito. Ibig ko po kasing makaabot po sa maraming tagapakinig, tagapanood, mga dito po sa social media. Alam po natin na marami po dito tao ang pumupunta sa nagbibisit po sa YouTube. Kaya po I pray na sana ay madaanan nila ito at sila huminto at makinig, kasi bihibira na po tayo makakarinig ng mga ganitong ay mga nagbablog po. Although meron po sa panahon ngayon marami pong live streaming po, marami din po tayo makikita ng mga about Word of God po na nagbe-message, nagbe-lecture po, at isa po ako doon na pinagkatiwalaan ng Panginoon upang gawin po ito. Gumigising ng madaling araw, umaga, hapon o gabi. Ako po ay nagkakaroon po ako ng leading po, Holy Spirit, na ako po ay gagamitin niya upang makapagbigay po ng mensahe mula po sa ating Panginoon, na ang lahat po ng ating pinag-uusapan, hango po ito lahat sa Word of God, the Bible. Salamat po sa nagla-like. Higit sa lahat, gusto ko po ang nagsishare kayo. Yun po yung goal ng heart ko po. Yun po talaga, marami pong makapakinig. Pero hindi po lahat nagkakaroon po ng chance po na makapakinig po, lalo ngayong panahon ngayon na ganito tayong pandemic, so wala pong face-to-face to church, walang mga meeting, walang mga Bible study. So sa iba po na hindi po siya naiintindihan ko ano po yung mga sinasabi ko na about ministry, I pray na sooner sa inyong pakikinig palagi sa gawain ito ay maunawaan po ninyo. Higit sa lahat, isa lamang po ang ating ang purpose po, kundi makapakinig po tayo ng mga salita ng Diyos kung tayo po ay mapagpala at tayo po ay sa panahon ngayon ay mabuhay, malagpasan po natin ang anumang mga alalahanin, mga kabigatan sa buhay na ito. Tayo po ay magtiwala sa Panginoon, tayo po ay makinig ng kanyang mga mensahe tulad ng ganito. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we just want to thank you this morning for another day of hope, of challenge, another day that you're going to bless each one of us, each and every morning na meron pong ganito. Kami po ay patuloy mo, Panginoon, tawagin upang kami po ay makapakinig. Lord, hindi po ako, hindi kayo lamang ang mapakinggan nila.
May your blessings, may your message be upon their minds and hearts. At ako po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. I humble myself before you. And I lift up to you, Lord, in the midst of us. Speak into our hearts. We seek you. Maraming salamat po sa umaga nito. And ano man po ang nakikita mo na magiging sagabal sa aming isip, sa aming puso, we rebuke it in Jesus' name. May your holy blood cover us this morning so that we can hear the message you're going to give us today. Thank you so much, Jesus. We love you. And we give you back all the glory and praises. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Hello. So, pag-uusapan po natin ngayon ay ito po ay may title. Napansin po ninyo, ang title po na iiba, no po. Kapag po na-upload na, nag-iba po yung title sa sinasabi kong title. Kasi ganun po nangyayari. Pero po, kung ano po yung pagkakaintindi natin matapos po ang ating talakayan, ang ating pag-usapan, may namilito po talaga na mas mabababaw na titulo upang mas makatawag pansin o mas makinig po ang iba sa pamagat pa lang po ay nakakaroon na po ng interes upang makapakinig po. Ang pamagat po nito ay so generously, as I have said po sa mga nauna kong video messages na talagang wala po itong practice, wala po itong edit kung ano po yung nangyari o nasabi ko ay nasabi na po. Ay minsan po, syempre po kay puyat din po, no? Puyaters din po ako. Nagkakamali po ako ng verse, pero tama naman po yung nila naman. So, yun po ay ikinokorek ko na lang po sa description. So, pasensya na po ninyo, senior na po. Pero ang mahalaga po, lagi po tayo mag-check. Sabi nga ay ating suriin po, mag-sorry po tayo, mag-search po tayo kung ano po yung mga verse na ibibigay po sa inyo, hindi sa lahat po ng pagkakataon, hindi lang po dito, tayo po ay mag-sorry sa ating Biblia na lahat po ng sinasabi nito ay nagmula po talaga sa Bible po. Amen. So, pamagat po natin ay so generously. So, S-O-W. S-O-W. So generously. Narinig po natin madalas, lalo na po sa Bible, what you sow, you will reap. Kung ano yung itinanim, ay siya yung aanihin. Maghasik. Yung sow is maghasik. So generously, maghasik ng marami. At ang ating pong verse ay maratagpuan sa 2 Corinthians 9:6. Unang Korinto, New Testament ito, Unang Korinto, chapter 9, verse 6 sa Tagalog po, ang sabi ko dito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng sagana. Amen. So, sa English version naman po, kung English version po ng Bible na inyong gamit, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, sabi ko dito, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Lord, ikaw pong bahala, Panginoon, maghayag ng iyong mga salita. Amen. Sabi po dito, tayo daw ay tinawag upang magpakatotoo. Magpakatotoo bilang mga Kristiyano. Dapat tayo maging determinado tayo na maranasan lubos ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay Kristiyano. Kung naalala po ninyo, yun alam po yung mga kaidaran ko dyan. Si Vilma Santo, si Nora Uno, sino pa ba yung mga artista ng araw. Alam niyo po, di ba bisa sabi, Vilma niya, Nora niya. Eh ngayon kasi dalawahan na eh. Katniel.
at saka si Daniel Padilla. Tapos may mga, ano pa ba yun? Ano yung madami, hindi ko masyado kong pamilya sa mga artista, pero yun po, lagi pong, kung sino po yung ating hinahangaan, ina-idol, iyon po yung ating ginagawang tawag sa ating mga sarili. Bilmanians, si Vilma Santos, Moranians, kaya po naman tayo ngayon, tayo pong ating pong hinahangaan at hindi lang po hinahangaan, ating pong sinasamba po ay si Kristo. Kaya tayo ay Christian o Kristiyano. Opo, dapat na kung tayo ay Christian, ay maging determinado tayo. Maging determinado tayo na maranasang lubos ang Panginoon sa ating buhay. We are called to be intentionally into Christianity. Po. So, we must be determined to experience the fullness of God in every area of our Christian life and never ever to settle for a shallow mahirap po itong word na tunol na po yan. Yung po relasyon daw po natin sa Panginoon dapat ay na-enjoy natin. Alam niyo po, sabi ko dito, huwag daw tayo masihan sa isang mababaw at matamlay na kaugnayan sa makapangyarihang Diyos. So, in other words po, kapag tayo ay Christian, dapat masaya tayo. Dapat ito ang nakikita ng iba sa atin. Minsan hindi natin napapasin ng ating sarili. Kasi hindi natin binabanti ng ating sarili. Iba po ang nakakakita ibang tao po. Ibig pa sabihin na kapag tayo ay Christian, dapat pala ay nakakakitaan nila tayo ng pagiging iba. Alam mo yung masaya, kahit na may problema, masaya pa rin. Masigla, kahit na may nararamdaman sa katawan, masigla pa din. Kahit na may mga sitwasyon pagalit-galit, pero nakokontrol pa rin ang ating emosyon. Yun daw yung papakita na tayo ang ikaw na kay Kristo, because we are Christians. Huwag daw tayo dapat kakitaan ng kababawan, katamlayan. At ito daw po ay dito tayo sinasalamin ng mga nakakakita sa atin po pag-uri tayo ng isang Kristiyano po. Amen po. So, sabi ko dito ay pagpapalain ka ng Diyos ayon sa tugon mo sa kanyang paanyaya. So, meron palang paanyaya ang Panginoon. God will bless you according to how you respond to His invitations. If He finds in you a generous heart that willingly and freely gives what it has to others, then God responds towards you in like manner. So, in other words, kapag nakikita ng Panginoon na tayo ay mapagbigay, meron po tayong pusong mapagbigay, pusong maawain, pusong patulungin, at nakahandang maglaan ng pusang loob na nagbibigay sa iba nangangailangan, ang magiging tugon sa atin ng Panginoon ay ganun din. Hindi po pa sinasabi, the more we give, the more we receive. Kung ating puso ay palaging marunong tayong magbigay, dumamay, huwag natin palang isipin mauubusan tayo. Ito na lang, hindi pala ganun. Kasi the more that we give, the more that we receive, the more we can give. At ang Lord ang bahalang magbigay ng ating lahat ng pangailangan para naman sa ating mga sariling buhay. Kumbaga, sagot kita, sabi ni Lord sa atin. Kaya hindi po tayo pagkukulang ng Panginoon kahit po tayo tumulong sa iba. Hindi ito kabawasan sa kayamanan ng ating Panginoon. Patuloy niya tayo binibigyan. Dahil ibinigay na po natin yung meron tayo, itulong na po natin sa iba. So, ito ay papalitan ng Diyos. Dahil ang sabi, ayaw ng Diyos na meron siyang utang
sa atin. Kapag tayo nagbibigay, ang Diyos nagkakautang sa atin. Kaya siya ang nagbabalik ng blessing sa atin. Amen po. Katulad po ni Apostol Pablo po, nang hikayatin ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto upang tulungan ang mga kapwa mananampalataya sa Jerusalem, nangako siya na kung maghahasik sila ng marami, makakakuha sila ng masaganang ani mula sa Diyos. Aba, maganda po ito po. Ito yung naging pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinth po, Corinth. Sabi po niya, Apostol Pablo na po, ganun nga lang po na kapag nagbibigay, kapag mo magbigay sa iba ng tao sa puso mo, ikaw din ay makakatanggap sa Panginoon. Po, when the Apostle Paul encouraged the believers in Corinth to help the Christians in Jerusalem, he promised them that if they would sow generously, they would reap a generous return from God. Oh, ganda. Kaya pala hindi nakakatakot na tumulong sa iba. Pansinin po ninyo. Alam niyo po, ang pagbabalik ng biyaya ng Panginoon sa atin kapag tayo matulungan sa iba, hindi ito palaging in form of monetary or pera. Marami po pera din. Bibigyan, nagbabalik sila. Lalo na kung meron tayong mamayarin. Kasi alam ng Panginoon na kailangan natin ng pera para pa ipangtustos sa ating kabuhayan. Pero tandaan po natin, ang pinabalik ng Lord of blessings ay hindi lamang in terms of money, but also in good health. Kasi minsan nga, kahit na mayaman at maraming pera, hindi na niya kayang pahabain ang buhay niya O kung na siyang mamatay, dahil may pera siya, na ang mga may pera ay nabubuhay forever. Diba? Iba pupunta pa ng ibang bansa para magpagamot, para magpa-opera. Pero kung minsan po, hindi rin po nagagawa ng paraan. Kasi hanggang doon na lang siya. Isa lang po ang malinaw, ang Panginoon ang nagdadagdag ng ating buhay. Hindi ang salapi. Kaya huwag natin masyadong gawing Diyos ang salapi kasi meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos ang supply. God is our provider. Naranasan na po ba ninyo magbigay ng sacrificial giving? Yung pong isa po isusubok na lang natin ay ipibigay pa natin sa ibang mas kailangan. Sacrificial giving po. Pero nakita ninyo kung ilang ulit nagpatuloy ang Panginoon na hindi siya magkukulang sa iyo. Hindi niya pagkukulangin. Kasi ipaparamdam niya sa iyo at papatunayan niya sa iyo na dahil sa ibinigay mo yung talagang sa iyo sa iba upang makatulong ka, aba, may kapalit ka agad yun. Laging ang Panginoon, lagi nasa right timing. Hindi na huhuli, hindi na uuna. At laging nasa perfect timing si Lord sa buhay natin. Nakakatawid tayo sa ating pamumuhay sa araw-araw, sa ating mga anak. Alam mo kasi pag nag-focus tayo sa hirap ng buhay ngayon, lahat ng tingin mo sa lahat ng bagay, nega. Lahat ang makita mo puro problema na lang. Wala pa man din Baka naman sa isang taon pa yung plano mo, ngayon pa lang nagdinega ka na. Ako, sa isang taon, paano na lang to? Wala akong ganito, wala akong ganito. Paano pa to? Hindi po daw ganun kasi sinasabi, there is power in the tongue. Sa dila po. Ano sinasabi natin, yun po mangyayari. Kung lagi nagsasabi na wala akong kapera-pera, wala akong pera, wala akong pera. Talaga mo, wala ka ng pera. O kaya kahit may pera kang nakatabi, baka mawala yan sa ganun-ganun lang. Pero kung lagi din sinasabi, ang Diyos ay mabuti. God will provide. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang dami po nun, ang dami pong ganong lesson na nasa Bible po na mababasa po natin ito. Kung paano ang Diyos ay tumutugon sa ating mga pangailangan. Kaya nga po, sabi po sa isang verse sa Bible, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Kailangan na po tayo ay
magtiwala. Amen po. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, in-encourage po niya ang mga tao sa Corinth, no? Mga nakatira po doon sa Corinto, no po, sa Corinth Church, sa Jerusalem po, na kanyang pinatunayan o gustong patunayan po sa mga tao roon na kapag kayo ay nagbigay o kayo ay nagbigay na generously, babalik yan sa inyo ng ganun din galing sa Panginoon po. Ang katotohanan po kasi na po, ang katotohanan ito ay ang lakas ng maaari makapagpabago sa ating buhay. Kung sa mahabang panahon ganyan tayo po, ganyan. Para nagkukunwari palagi na walang pera. Kanya po, nagbibingi-bingihan po tayo sa pangailangan ng ibang tao. Pero gano'n naman po tayong gumastos sa ating sarili na po. Parang nakakalungkot naman na kahit alam natin na meron tayong pwedeng abutan, tulungan, o makatawid ang isang buhay sa bawat araw, ito'y ating pinipigil because of pride, because of ano tawag dito, because of syempre pride nga po, paninindigan, prinsipyo. Ayun, bakit ako magbibigay? Bakit ako tutulong? Aba magtrabaho sila. Hindi naman po masama yung gagawin nyo. Pero depende po kung nakita na po natin na hindi na pwedeng magtrabaho at may sakit na. At talagang kung meron kang mga yaabot, why not? Imagine isang buhay ang iyong patulungan upang makakain. Duktong-duktong po yan, hindi naman siguro palagi ikaw, maaaring may ibang tao sa susunod na araw. Kung ikaw palagi, yan ang ibinigay niya rin sa'yo, pagsubok, paano mo siya matutulungan. Kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, hindi naman talaga tayo nagbibigay sa Kanya, kundi ang Diyos, ginagamit lang niya tayo upang maging channel of blessing. And at the same time, hindi lang naman yung pera ang ating purpose na ibigay, kundi makitaan tayo na tayo mga nagsasabing Kristiyano ay marunong tayo magmahal. Meron din tayong katulad ng kay Jesus na nahabang din tayo at tayo tumutulong. At alam natin na ating ginagawa ay nakikita ng Diyos. Kung ilalagak daw natin ang lahat sa ating buhay na may kaugnayan sa Diyos, ay mararanasan natin ng lubos ang sukat na pagiging anak natin ng Panginoon. Lahat po tayo ba'y anak ng Diyos? O yun na naman po sa ganyang tanong. Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Hindi po. Kasi minsan may mga nagbibiro-biroan. Parang ikaw lang anak ng Diyos totoo po, hindi po tayo anak ng Diyos. Yun nakakala ko lahat, pero hindi pala. Pero ngayon ito ng Biblia, alam niyo po nila. John 3:16, ano pong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only Son. One and only Son, si Jesus Christ po doon. That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting or eternal life. So sinasabi po dito na nag-iisa ng anak ng Diyos. So, His only begotten one and only Son. So lang pala anak niya. Ano na lang tayo? Ating pong titignan sa Genesis chapter 2 verse 7, makikita po natin doon na sinasabing tayo daw po ay galing sa alabok ng lupa at mold tayo ng Panginoon ng Diyos at tayo ay hiningahan sa ilong ng hininga ng buhay at tayo ay naging kaluluwang buhay. God created us. Tayo po yung likha ng Panginoon. Creation po tayo, hindi po tayo anak. Kaya nga po, kapag tayo ay tumanggap kay Jesus as our Lord and Savior,
doon pa lang tayo magiging anak at matatawag natin siyang ama, ama, aba, aba, at tayo ay kanyang anak. At yung sasabihin niya, anak, my child, doon pa na ating mararanasan yung sarap na pagiging anak natin sa kanya. John 1:12, ano po sabi doon? Sino man ang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap po siya sa puso mo, doon pa lang nagsimula ang pagiging anak mo. Bibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo ay nakatanggap na kay Jesus as our Lord and Savior. Kaya kahit po anong gawin natin, hanggat wala tayong pagtanggap kay Jesus bilang ating kapagligtas, hindi pa rin po tayo magiging anak, kasi yun po ang sinasabi ng Bible sa John 1:12. Yung lamang mga tumanggap. Paano mo ba pagtanggap? Dami nagsasabi tinanggap, pero hindi po. Sabi, confess with your lips. I-confess natin, ibig sabihin, ating sasabihin, tinatanggap ko si Jesus bilang aking Lord and Savior sa buhay ko. At siya na ang mamumuno sa buhay ko. Pinagkakatiwala ko ang buhay ko sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng relasyon bilang ama, bilang anak, at nagkakaroon tayo ng access. Kapag tayong mga anak na, dapat access sa lahat ng blessings niya. Kaya kung minsan natin maramdaman, maranasan, kahit paano basa natin ng Biblia, natin maintindihan. Kasi wala pa po yung pag-accept, mauuna po yung pagtanggap. O pagtanggap sa ating Panginoon. Sabi po dito, kung tayo ay nagkakaroon ng desire o minimithi po natin na mas lalo makilala ang Diyos, ay maglaan tayo ng sapat na panahon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Bible po iyon. Tiyak na pauularin niya ang kaugnayan natin sa kanya. O kakasabi ko nga lang po kanina, na once talagat natin si Jesus as our Lord and Savior, ito pala nagpapasimula na tayo ay ipinanganak ng muli sa Espiritu at katotohanan. Dahil nagtatay na natin siya, naging anak tayo. So, spiritually, hindi po literal. Pwede tayo maging fetus muli, pumasok sa ating sa womb ng ating mga magulang. Pero spiritually, kaya anak tayo, ibig sabihin, yung lumang pagkatao natin, wala na po yun. Bagong nilalang na tayo. Ang lahat ay bago na. Ang lungkot ay papalitan niya ng saya. Ang kahinan ay papalitan ng Panginoon ng kalakasan. Kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoon Jesus, nagkarami po niyang pangako na ating mababasa sa Biblia. So mahalaga po na tayo po muna ay tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at sariling kapagligtas. At pamula po nun, tayo po ay sabi po tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon, the Bible. Umatin po tayo Sunday service, church, kapag po na po face-to-face. At ngayon po, usap-usap po ngayon ang virtual fellowship. Yung po, alam po natin sa online, yung po nag-zoom, o nagtatawag na sa video messenger po, kakaroon po ng mga Bible study. Lalo ngayon, wala naman po tayo masyadong ginagawa. Marami po dyan ang nasa bahay lang. Ngayon po ng mga naka-quarantine po tayo, di ba? So, wala na po tayong dahilan upang tayo ay tumakbo at tumakas. Ito na po yung right time because the Bible says, salvation is today. Alam po yung pinag-uusapan natin na pagtanggap. Ito po yung assurance kapag tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. Mayroon na po tayong assurance of security, eternal security po. Pero sabihin ng iba, aba, bakit? Sinong galing sa langit na sasabi niya? Ay, meron na po kung sagot yan. Dati wala eh. Tayo po sagot kapag yan, meron po si Jesus. Galing po siya sa langit, nawa po sa lupa, nakatamang tao siya. At siya ay naging si Jesus nga po as tao. Pero po siya ay hindi pininiwalaan ng mga masasamang tao. Siya ay pinatay. Pero pangako ng kanyang ama, sa kanya po ay bibigyan siya
ay siya po ay bubuhayin after 3 days. At ito po ay natupad. Siya po ay nabuhay sa ikatlong araw. At siya po ay nag-minister sa maraming tao, nagpagaling ng mga may sakit. Ito po, nagawa po ng mga miracles kasama kanyang mga disciples. Ito po. And dumating ang takdang panahon o oras na siya pa ay kailangan na po niyang bumalik sa kanyang ama sa langit. Pero sabi po niya sa kanyang mga disciples ay hindi ko kayo iwanan. Kailangan kayo mag-iisa. Dahil papadala dyan ang mga adult comforter. Ito yung Holy Spirit. Sa panahon mo po natin ngayon, tayo po yung mga disciples niya. At ganito po ang kanyang pinangako na kailangan hindi kayo iwanan. Ito'y pababayaan. Kaya po ganun na tayo mga tumanggap sa kanya as Lord and Savior, tayo po ay may pag-asa. Kasi sabi po niya, aakit ako sa langit. Sabi ng ganun. Then Jesus na po, ipag-ahanda ko kayo. Doon ang mansyon. O kayo, yun po yung kalangitan. Doon po yung eternal life natin. Kung tayo ay maniniwala. Alam niyo po kung medyo hindi ko na siya naiintindihan, lalo sa mga baguhan, napakalaga po ng umattend po tayo ng Bible study. Kaysa sa mag-isip tayo ng mag-isip ng mga nega sa kapaligiran, mga balitang nega po, mas maganda po at makabubuti po sa atin ang tayo po ay magbasa ng Biblia upang tayo po ay mabuhayan ng buo. Tignan po, ang sabi po dito, if our desire is to know God more intimately, and if we spend ample time studying His Word, then God will generously enrich our relationship with Him. Kapag po tayo nakatulad sa Panginoon at tayo po nagbabasa ng Bible, palalaguin po niya ang ating pananampalataya. Nakakaunawa na po tayo ng mga sinasabi sa Bible. Hindi po tayo parang nagbabasa ng pocketbook lang o ng mga libro sa school. Iba po yun. Kasi Bible is the best book sa buong universe. Alam niyo po, ang Biblia po ito po ay Word of God. Kaya nga po, kapag tayo nagbabasa, kinakausap tayo ni Lord kasi Word of God yan eh. Siya nagsasalita, tayo nakikinig. Pero kapag tayo nananalangin, when we pray, we are the one speaking to the Lord as Lord nakikinig sa atin. Paniwalaan po natin ito po ay biblical na sa Bible po ito. O, sabi po dito, kung atin daw pong didisiplinahin o ang ating mga sarili ng manatili sa pananalangin kahit mahirap manalangin. Mahirap po bang manalangin? Minsan po, bakit po nagiging mahirap? Kapag may kabigatan sa buhay, kapag ka namang problema, parang ang bigat, parang ayaw mag-pray. Pero ang sabi daw ang sabi po dito disiplinahin. So pag sabi disiplina, may commitment po. Ang sabi nga po if we discipline ourselves to remain in prayer even when praying is difficult. So, umpisa lang naman po yung parang ang hirap. Ang una po dapat tayo ay sumunod. Kahit nandikit sumunod, mag-pray po tayo, magsimula po tayo mag-pray, pasalamat, at magpuli sa paan magpasalamat. At unti-unti po maramdaman natin na lumulungan ng ating kalooban. At tayo ay ginagada ng Holy Spirit sa ating prayers. Po, masabi po kapag nagawa daw po natin ito, God will reward us. Tayo daw po ay God will reward us with a deeper, more powerful prayer life. Kapag gusto natin manalangin kung hindi natin magawa, nakita ng magdadasal ang puso natin, bibigyan tayo ng reward. Bibigyan po niya tayo ng mas malalim at mas makapangyarihang buhay, panalangin. Po, yun po ang sabi dito. Kung ating lang didisiplinahin ang ating mga sarili, na manatili sa pananalangin, kahit mahirap manalangin, ay gagatipalaan tayo ng Panginoon Diyos ng mas malalim, mas makapangyarihan na buhay panalangin. Ayaw ba natin yun? Pag parang sinabi na rin na binibless ako ni Lord, bigyan niya ako ng ganitong gift,
of prayer. I enjoy praying. Tapos marami tayong pinag-pray na ibang mga kakilala, kaibigan, sitwasyon. Oh, kasi prayer is a privilege to talk with the Lord. Oh, kapag daw po inayos natin ang mga nasira natin kaugnayan, o kaugnayan at sa Panginoon, at ihanda natin ang ating mga puso, ang heart natin upang bago tayo sumamba ay nakikibahagi na po tayo ng lubos sa Espiritu Santo at buong galang sa bawat bahagi ng pagsamba. Pinapangako ng Diyos na makikita natin siya at mababago ang ating buhay. Ibig sabihin ito, mahalaga po ang preparation ng heart natin bago tayo mag-pray. Mahalaga ang preparation ng heart natin bago tayo sumamba. O ito ang sabi rito. Dahil pinapangako ng Panginoon Diyos na kapag ganun po ang ating ginawa, ay mapapatunayan po ng ating Panginoon sa atin na kaya niyang baguhin ang ating mga buhay from nega to positive. Mula sa isang matamlay na buhay, ito ay magkakamasigla. Mula sa mareklamo buhay, tayo ay masasatisfied. Kung minsan po nagkaroon po tayo ng broken relationship po sa ating Panginoon, siguro nagtampo tayo sa Diyos dahil meron siyang hindi binigay sa atin. Minsan sobrang kabisihan natin, nawawala ng Panginoon nawawala na po ang Panginoon sa listahan ng ating priorities. O ibig sabihin na-broke po yung ating relationship sa Kanya. Pero pwede po tayong muli magbalik sa Kanya by repentance. Wala daw po lumalapit sa Diyos na hindi niya pinapatawad. Ang lahat ay pinapatawad niya. Alam niyo po ba yun? Ayaw ng Lord na meron tayong kasalanan o sin. God hates the sin. But God loves the sinner. Ikaw na tao nagkasala sa Kanya. O sabihin ko naman, mahal ka pa rin niya bilang ikaw. Pero ang hindi niya mahal yung kasalanan mo. Kaya nga, God hates the sin. But loves the sinner. So, po natin ma-misunderstood yun, na gusto ng Diyos kapag ikaw ay sinner, gusto ka niya, hindi po. Pinaghihiwalay po niya yung kasi ang tao naman ay ka ng walang kasalanan. Kaya mahal niya tayo. Kaya pag nagkasala tayo, yung sin na ginawa natin, hate niya yun. Pero tayo, mahal niya tayo. Kaya binigyan niya tayo ng options na lumapit tayo sa Kanya. Binigyan tayo ng options na ito ang mga blessing, ito ang mga curses, ito ang mabubuti, ito ang masasama. May free will tayo, hindi tayo robot. Hindi tayo ginawang robot, binigyan tayo ni Lord ng free will. Anong pipiliin mo? Oo, nag-i-enjoy ka nga sa buhay na yan, pero alam mo naman na hindi tama sa pahingin ng Panginoon. Relasyong mali sa kanyang paningin. Ang punta po natin ay hindi sa langit. Masarap lang yan dahil nandito pa kayo. Kung napapasin po ninyo, marami ng pagpalo ang ginagawa ang Diyos sa inyo. Ang relasyon hindi tama. Alam po natin, meron kayong kanyang asawa. Pero ang tao po ay marupok at nagkakasala. Nagagawa niyo ang gusto ninyo dahil gusto niyo gawin. Pero alam natin na kaya nyo nagagawa yun. Nawawala na po yung inyong takot sa Diyos. Alam niyo po kapag meron tayong takot sa Diyos, hindi tayo makakagawa ng alam mong bagay na alam natin na mali sa pamantayan ng Panginoon. At yung pwedeng sabihin, nandito na po gagawin, tuloy lang sa mamatay na. Mali po yun, ako yung ituro ni Satanas. Pero pa pagkakataon, narito tayo sa lupa, narito ang chance natin pang tayo ng bago. Po. Dahil pag namatay na, mayroon na pa tayong destinasyon. Sure na po yung, alam niyo po, katuan lupa na naman nawawala at namamatay. Pero ating kaluluwa. Kaya malalaman din natin doon. Maramdaman din natin doon kung ano tayo sa masarap na lugar, sa mamuting lugar, masayang lugar, o tayo sa isang lugar na mainit, mahirap, dumadaing. Kaya po, pinumuksan ng Panginoon ating isip dito pa lang.
Ito pa lang. Kasi huwag natin gawing biro. Natin gawing biro. Ang mga salita ng Panginoon. Amen po. Ito po ang pinapasabi niya. Kaya nga, if we reconcile any broken relationship and prepare our hearts to the Lord, ito po yung humingi po tayo ng kapatawaran. Alam niyo, minsan ang hirap po. Bilang tao, mahirap talaga. Pero kapag nakarinig na kayo ng mga sumasaway o mangangaral, makinig na po tayo. Ang sabi, huwag na pagmatigasin pa ang gusto. Hindi man sa atin, talagpas pag henerasyon natin, pero yung mga anak natin, papatuloy po yung sumpa sa mga magiging kaapo. Ano po ang sabi? Yun po lang po, ang Panginoon po natin pinakinggan at sinunod. Up to 4th generation. Generational po kasi ang curse, ang parusa. At ang pagpapala po ay ganun din. Kung wala man kayo sa mundo ito, may pong blessing. Ito po tuloy-tuloy. Hindi kaapo-apuhan. At pipiliin natin. May imagine pati anak natin ngayon. Pag wala tayo sa mundo, dahil hindi tayo tumanggap sa Panginoon, o hindi tayo nagpakatino, tumanggap, pero sa muso lang. Hindi natin sinunod ang mga utos ng Diyos na humiwala tayo sa mga kasalanan. Ano po, ang magdudusing anak natin, minamahal natin anak at ako, sila magdudusa, gusto ba natin yun? Kaya ngayon pa lamang po, ang Diyos ay pag-ibig, unconditional love po yung ginagawa niya sa atin. Very unconditional love, mahal po niya tayo. Pero, hindi po niya kinukonsinti ang bawat kasalanan. Amen po. Yan po ulit-ulit na sinasabi dito, na kapag daw po tayo ay humingi ng kapatawaran at ating sinunod ang Diyos, kakaroon po ng reconciliation. Ako, yung naputol na yung broken relationship natin sa Kanya ay maayos po. No? Kaya dapat po lang i-prepare ang ating puso sa Panginoon na lumapit. Lumapit lang tayo. So, patawarin po. Hindi ko po kaya. Ikaw na po bahala. And God will make a way in a way we cannot see. Dapat lang tayo ay sumuko. Oh. And if we participate fully and reverently in every part of worship, God promises that we will meet Him and our lives will be changed. Maganda po yun. Sa ating pagsamba sa Panginoon, hindi na tayo sumasamba sa mga hindi gumagalaw na objects na po. Hindi naman natin mararamdaman kasi itikit natin ang mata natin at damhin natin ang presensya ng Diyos. Ayan, hindi siya lumalapit, niyayakap niya ako. Tapos maiiyak tayo talaga kasi naramdam natin yung presence of the Holy Spirit. Ako, presence of the Holy Spirit. Ako. Ang sabi niya po ay kung tayo ay makikibahagi ng lubos at buong galang po, reverently, buong galang na sa bawat bagay ng pagsamba, tayo ay magiging preparado ang ating puso. Ipinapangako ng Diyos sa atin na makikita natin siya o makakatagpo natin ang kanyang presensya, the presence of the Holy Spirit, at mababago ang buhay natin. Kasi may something po doon na mahirap paliwanag ng salita. Hindi ko po kayang paliwanag kasi nangyari po sa akin. Yung parang pinawi lahat ng pagod ko, pinawi lahat ng mga emosyon kong negatibo. Yung nakarang kong buhay sa lumang pagkatao ko, nawala na pong lahat na. 2 Corinthians 5:17, ito pong sabi doon. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo o tumanggap na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang na. Kaya nga kung tawagin tayo ay born again, pinanganak na muli. Kasi yung lumang ikaw ay lasengko, o ikaw ay sugaro, o ikaw ay may bisyo, o ikaw ay spirit of lust, may relasyon mali, at iba pa,
Kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, mababago lahat. Mawawala na yan. Kakalimutan na ng Diyos yan. Sa pamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Kanya. Through repentance, pagkat mismo ang dugo ni Kristo nung siya ay ipinako sa krus at sinaksak sa tagiliran, masasamang tao, siya ay pinatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pong dugo na tumigil sa kanyang tagiliran, yung pong dugo na lumabas sa kanyang katawan, ito yung naging paghuhugas. Tinubos po niya tayo ng kanyang dugo, ang kasalanan ng sangkatauhan noong oras na yun at hanggang sa panahon natin ngayon at sa susunod. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Wala pong nababago sa mga salita niya. Wala pong nababago sa istorya ng katotohanan ng buhay. Kaya hindi po, parang hindi po tama yung, kasi ito yung kinagisnan ko eh. Dito na ako pinanganap, ito na ako mamatay. Bakit naman makamatay ka sa mali? Ito na nga yung tama. Dahil Biblia ang nagsasabi, Bible, hindi naman ito kwentong kutsero. Hindi naman ito kwentong sabi-sabi ng kapitbahay. Ako po, mahirap ako paniwalain sa ganito. Ako po, meron po ako isang minsan ipatutuo sa inyo ng buhay ko noon. Hinahanggalan ko na po ang puso. Dahil malalim po ang pinagkukutan ng Panginoon sa buhay ko. Ilan lang po nakakaalam niya. Pero kung sabihin ni Lord sa akin na sabihin mo para maraming makaalam na totoo ang pinapatotoo na totoo ang kasi yun po eh ang patotoo po ay yung po katotohanan sa buhay mo na naganap, nangyari, naranasan mo, because you cannot share what you do not have. Kung ano lang ang meron ka at pinagdaanan mo, bahagi ng buhay mo, ito lang ang pwedeng ipatotoo na totoong nangyari. Walang invento. So, pinangako atin ng Panginoon na kakatagpuin ang ating tayo po sa buhay natin at kakaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. Ang puso natin dapat laging mapagbigay, matulungin, handang dumamay. Isang nga po katulad tayong kahit ibigay eh. Yung pong oras natin ibigay. Oras natin, makinig tayo sa isang tao na problema, makinig sa isang tao umiiyak, maging shoulder tayo to lean on. Hindi lamang po ang pagsusol generously ay hindi lamang in terms of money, kundi yung po oras natin. Madalas ko pong bangkitin sa aking mga videos na time is spelled not T-I-M-E but time is spelled L-O-V-E, love. Ang oras po ay pag-ibig. Kapag bigay tayo ng oras sa ating kapwa, pinapakita po natin na tayo ay nagmamahal sa ating kapwa. Ang 10 utos po sa Biblia, sa Old Testament po, ay nakumpres na po sa 2. Ang 10 utos na ito ay napapalog sa 2 pinakamahalagang utos. Nandun na po lahat yun. Ang una po, God love above all, with all your heart, with all your mind, and with all your might. Buong lakas. At ang pangalawang mahalagang utos, love your neighbor as you love yourself. Kaya kung mahal natin ang ating kapwa, ang Panginoon, mamahal din natin ating kapwa. Love the unlovable ones, mahirap po yun eh. Unlovable nga siya, hindi mo kung minsan minamura ka niya, minsan ginagalit ka niya, iniinis ka niya. Kasi tao lang ako eh, tao lang ako ngayon. Nasabi mo, pero hindi ko rin po maipaliwanag. Minsan nasabi na ako, napaka-tangi mo. Nakasabi po ako minsan ng ano. Wala ka pang pakiramdam, wala ka bang isip, ganun ang ginawa sa'yo eh. Binibigyan mo pa at magtulungan mo pa. Kaya mo siya maghirap. Hindi ko po magagawa, mga kaibigan. May isipin na hindi ko kayang gawin. Hindi po ka perfecto. Perfecto. May mga Muslim po ako, may gagawin ako na isip, pero pag nasa Panginoon ka, saglit lang dumadaan na tapos agad-agad na mabago. Yun po yung power ng Panginoon na ng Holy Spirit na kinukonvict na agad tayo. May conviction po tayo, ops, mali ginawa mo. Pagaling mo sa isip mo yan. Ops, may pakalakas, ops. Ang dami pong ganun, totoo po ito. Pinapatotoo po ito ng karanasan. Sinasabi ko po sa inyo na pinapangako natin ng Panginoon at kung tayo ay marunong dumamay sa ating kapwa, magmahal, ito, ay kung anong trato natin sa kanila,
huwag natin silang tratuhin kung paano nila tayo tinatrato, kung pangit ang pagtrato sa atin, magbalik tayo ng kabutihan. Dahil sa kabuti, pagbabalik natin sa kanila, doon nila maiisip at mapapatuloy na iba nga ang ginawa ng Diyos sa buhay ng tao ito. Dahil ang pangit nga ng ginawa ko sa kanya, kabutihan ko ibinalik yan. At of course, hindi po tayo naghintay ng papusan natin. Ang lahat ng papusan natin sa Panginoon. Ingat po tayo dyan. All praise and glory belongs to God alone. Hindi po glory to me, praises to me, hindi po yun. Hindi po ganun po. Sabi nga po dito, no? Pero, ways that some Christians grow rapidly in their Christian faith and others remain unchanged year after year. May mga ganun pala po talaga Christian na mabagal ang pag-usad ng kanilang faith o pag-grow spiritually. Meron na bang mabilis? Opo. Bakit may mga Kristiyano mabilis ang paglago ng kanilang buhay Kristiyano o pananampalataya? Samantalang ang iba naman ay hindi nababago sa loob ng maraming taon. Bakit po kaya? Because malalim na naapektuhan ang ating inihahasik, ang ating paglagong Kristiyano. Ito po, sa English po, our Christian maturity is deeply affected by what we saw. Ganun pala yun po. Kaya sinabi mong Christian ka, marunong kang salita ng Word of God, marunong kang share, may ministry ka, pero pagdating sa pagbibigay, pagtuturo, pagtulong, wala po, walay. Pero pa rin tayong espiritu ng selfishness, may espiritu ng pagiging greedy. May takot natin na maubusan tayo. Parang incomplete po yung ating pagiging Kristiyano pagkagano. Kasi wala naman pong half Christian. Wala pong kalahati lang. Pagkalahati lang hindi ka Kristiyano. Dapat po ay buo. Kasi buo ang Diyos na tinanggap natin. Hindi naman one foot o one half. Ibig sabihin, medyo kailangan i-work out pa to. Ang Panginoon sa buhay natin po, tayo po dapat meron tayong pagsunod po. Sabi dito, let us choose to sow generously in everything we do in our Christian lives. Po. Magpasya tayo, mag-decide tayo na maghasik tayo ng marami, kumuha tayo ng mabubuting bagay sa ating kapwa po, sa lahat ng ating ginagawa sa ating buong buhay Kristiyano po. Pagkat ang magiging ani nito ay ang pagiging tulad ni Kristo. Wow. Po. Kapag di po nagawa natin, ang tayo ay nagiging matulungin sa ating kapwa, generous tayo sa kanila, ang harvest po nito ay we will reap. Po. We will be like, we will be Christ-likeness. Po, yun po yung Christ-like sinasabi. Sabi Apostle Pablo na, imitate me as I imitate Christ. Po. Ano po, alam niyo po, hindi naman po mahirap gawin ito kapag po tayo, ang puso po natin ay talagang nakatagpo ang puso ng Panginoon. Parang matik na po ito. Wala na po struggle. Kaya po, so generously, sabi po dito, tandaan niyo ito, ang naghahasik na kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng sagana. So, what we do it all for the glory of God. Whatever we do to others, let's do it as we are working for the Lord and not to men. Ngayon po, ito po yung ating minsan ngayong umaga, ibigay na Panginoon sa atin. Tandaan po natin kung meron po tayong mga kakilala, kaibigan, o kahit pa dito yung kaibigan, kahit kapitbahay natin, o nakita natin na nasa kalsada, maging good Samaritan po tayo. Huwag natin lalagpasan. Kung natin iabot na po natin. Kasi meron po nakatingin sa atin ng Diyos. Akala nyo walang tao nakakakita. Kapag gumawa ka ng basa, makita ka ni Lord. Kapag nandaya ka, kita ka rin Lord. Kapag nagbigay ka ng tulong, sabi nga pag inibot mo yung tulong mo sa kanan, dapat pinakikita ng kaliwa. Ano po ibig sabihin mo? Huwag natin ipamalita. So, yun po yung ating napag-usapan ngayon na ibinigay po sa atin ng Panginoon ng umaga. At tayo po ay manalangin.
Aming Ama sa langit, marami pong salamat ngayong umaga. Nakatapos po ang aming pag-aaral, ang aming pakikinig ng mga salita. Panginoon, dalangin ko po Lord na ang lahat po ng nakasabay ko sa panonood ngayon ay pagpalain mo sila, Panginoon. Napakahalaga po, Panginoon, aming relasyon sa iyo. Nawa, Panginoon, ay makilala ka pa namin ng mas malalim pa. Hindi lamang sa pangalang Jesus, kung hindi kung ano ka sa buhay namin. Panalangin ko po Lord na ingatan mo ang bawat isa, pagalingin mo ang mga may sakit. Lord, provide mo po ang mga pangailangan namin sa aming buhay, Panginoon. At tulungan kang manatili kami sa iyong presensya. Iyong Holy Spirit, maranasan po namin sa aming buhay, Panginoon. At sa pagkakataong ito, dinadalangin ko rin ang mga nakikinig for the first time. For the first time na nakatagpo nila ang aking ministry na ito. I pray for them, for those people na hindi pa nakatanggap sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na isang araw, Panginoon, Lord, ay sila ay tanggapin nila sa puso nila bilang Lord and Savior, so that they not only understand, but they would feel the same, Lord, your compassion to them. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, purihin ka. Sa iyo lamang na binabalik ang lahat ng karangalan at aming pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, hindi ko na po sasayang na pagkakataon na ito. Ibig ko po sana anyayahan kayo sa mga hindi po nakakatanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. Tulad po ng nabanggit ko po kanina, kung ibig po niyo maranasan ng Panginoon sa buhay ninyo at maging totoo po sa inyong aking patotoo na ito, inanyayahan kita, kaibigan. Tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa aking panalangin. Kung gaano ang sinasabi ko, anong sinasabi ko, ay sabihin mo rin. Confess with your lips. Amen. Ulitin mo ang aking sasabihin. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat po sa umaga na ito. Narinig ko po ang iyong mga salita at ako po ay napagpala. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo. Noon, ngayon, at sa mga susunod pa. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinisin mo ako, hugasan mo ako na iyong banal na dugo. Gawin mo akong marapat, tatawagin kitang Ama. Pinubuksan ko ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari at manguna sa aking buhay. Ibig kitang makilala pa ng mas malalim. Maraming salamat po, Jesus, kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Congratulations and happy birthday. Pinanganak kang muli at ngayon ang birthday mo. Tandaan mo ngayon ang birthday mo, spiritually. Nawa, maranasan mo din ang aming nararanasan at magbasa ka ng Bible. Kung wala ka pang Bible, PM mo lang ako at papadalhan kita ng Bible. Amen. And I assure you na magpatuloy ka sa Panginoon, manalangin,
magbasa ng Biblia, at maghanap ka ng ka-group mo na pwedeng magkaroon ng Bible study. Meron din ako mga groups. Just PM me. PM nyo lang po ako. And I'm very much willing na kayo ay aking mag-mentor po, para po maumpisahan natin, umpisahan po ninyo ang pagkakilala ninyo kay Jesus as your Lord and Savior. Maraming salamat po ngayong umaga, at masaya po ako dahil kahit po anong sitwasyon po ng ating mundo sa ngayon, Lord, ay binibigyan pa tayo ng lakas ng Panginoon upang makapakinig ng kanyang salita. So, hayaan po ninyo na ako po ay mag-pray po, closing prayer po, bago pa tayo maghiwalay, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito muli, Panginoon, at bless mo po ang gawain na ito. Bless mo po, Panginoon, Lord, ang ministry na ito. Pagpalayan po ang lahat, Panginoon, na nakikinig. Panginoon, we pray for our country. We pray for the whole world, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, na habagay mo po ang basang Pilipinas, Panginoon, na alam po namin, Lord, na ititigil kayo po kontrolin, Lord, ang nangyayari ngayon, Lord. Ipagadya mo po ang mga anak mo, Panginoon, Lord, natin po ang mga bata, ang mga seniors, Panginoon, bigyan po ng makakain ang mga nakakapos, Panginoon, hallelujah, at iligtas mo kami, kung hayaan, Panginoon, Lord, ng pandemic, na sinasabi ng pandemic na ito, na ginawa ng pandemic, Panginoon, Lord, ay magtagumpay. Ito'y aming winawasak sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. So, until next time, maraming salamat po lahat. Muli, thank you po sa mga nakikinig, nagbubukas po ng ministry na ito na nasa YouTube. Thank you po sa nagsishare. Yun lang po ang pakiusap ko. Sana po i-share din at i-share. Kasi po yung mga kakilala nyo ay hindi ko naman po kakilala. So, dalangin ko po na magkaroon po kayo ng heart kapag may share ko to sa iba. Ito po word of God. Kayo din po ay nakakapaglingkod sa Panginoon kapag po kayo ay nagsishare sa iba. So, maraming salamat po. Please subscribe para po matik po pag meron po ganito uli na bagong mga video messages po na encouragement. Matik na pong papasok sa inyo kung kayo po ay nakapag-subscribe. So, maraming salamat po. Sa Diyos lamang ang papuri. God bless everyone.